Tuloy po kayo sa isang espesyal na edisyon ng Loco Motion. The Spooky Edition. Baka maihi ka. Sorry na. Ano naman, iyak ka na naman, iyak! Napaka-iyakin mo, ha? Iratanong ako sa'yo. Hindi mo ayaw niyang tumigil. Good morning po sa mga mag-isa lang ngayon sa bahay. O kaya naman sa dorm. O kaya naman ay maagang pumasok. At walang ibang tao sa lugar mo. Pero pakiramdam mo, may nakatingin sa'yo. 8:32. Oras atid sa ating lahat ng Kutz Hair Cleansing Therapy by J. Thomas Solutions. Good morning po. Welcome sa first day nga ng Locomotion, the Spooky Edition. Patingin ko lang ha, good morning. May 2 piraso akong bisita ngayon. Si Brian na nag-share ng kaimuhan niya, tsaka si Kuya Arnel. Oo, na lakas makasosyal ng headset niya. Pang concert. Kita ko to sa mga concert ng mga artista, ganyan. Oo, at hello sa 2 chikiting ni Kuya Arnel. Arnel? Oo nga. Mga isama mo dito, Kuya Arnel. Ay, nako. Oo nga ha. Oy, batiin ko lang ulit ang lahat ng member ng La Estrella Verde. Oo, La Estrella Verde ng DLSU Dasmariñas. Nandun ako nung Saturday. Nung nakipagkulitan lang naman ako sa kanila. Maraming thank you. So, meron kang spooky story na gusto mong i-share, send mo yan sa aking Facebook, ha? Facebook account. Facebook.com/KuyaChico1067. Pero bago yan, ito na muna tayo para sa huli kapangga. Naka-standby sa linya si Kapitana Sisa. Kapitana, good morning! Isang magandang umaga sa iyo, Kuya Chico. Grabe na ito. Alam mo ba kanina, susut ka ng susut? Akala ko tuloy may lalaki na sumususut sa akin. Sorry na! Akala ko tuloy may sumusunod sa akin lalaki. Talagang lalaki dapat, ha? Oo, syempre. Asan ka ba ngayon? Alam nga naman babae, yak. Sabagay. Asan ka ba? Nagdirito ako ngayon. Alam mo ba, hindi mo may imagine kasi ako ngayon, narsososyal. Bakit? Nandito ako ngayon sa Stanford. Saan? Oh, sa Stanford. Sa ibang bansa yan? Oh, yes. Alam mo ba, plano ko nga mamaya magla-lunch ako sa Miami. Ay! Wala ko mga pangalan ng street yan, no? At magme-merienda ako sa New York. Yan. Saan yung lugar na yan?
Nandito ako ngayon sa may Cubao. Nakakaloka sa Diet New York level. Cubao. Oo nga pala. Oo, diba? Oo, diba? Nakakasosyal dito. Gusto kong tumira dito, diba? Para pag tinanong ka, saan ka nakatira? Sa Miami. Sabi ko ba, kakaloka. O sa rin fairness sa lahat ng ating mga kapangga na talaga nga naman dadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay sa mga puntod sa kung saan samang sementeryo. Aba, paalala ni Tita na, ayun, bawal po ang magdala ng mga patalim, ng mga maiingay na speaker, ayan, tapos yung mga baraka, alak, yan ang mga pinagbabawal, tandaan po ninyo yan. At syempre mamaya, meron ako i-share ng mga spooky moments sa'yo, Chico, nakakaloka yan. Oo, pero hindi siya spooky parang fantasy, kasi napapalibutan ako ng mga lalaki. Hindi, kasi nandirito ako ngayon sa may Stanford, napapalibutan ako ng mga nagagwapuhang staff. Yan. At talagang nga naman ng Dan Burger. Hello sa inyo lahat dyan. Hindi siya kainan ha. Ano siya, construction office siya. Talaga? At talaga, puno-puno, ang dami nila mga engineer. Diba? Gusto kong batiin si Engineer Leonic daw. Ayan, na nakakalok. Ang gwapo niya in fairness. Yan. Pero bago tayo mapunta sa mga hagwapuhan, eto na interview na natin ang isa nating pangga na talaga nga naman na simula doon sa araw na ito, itututok na siya sa 106.7 Energy FM. Siya ay walang iba. Hindi si pangalan, te. Annabelle Ginson, Ilan taon na si Annabelle? 35. Hindi ka ba mananakot ngayon? Hindi. Bakit? Bakit? Ala, nag-stock up. Nakakaloka ito. Ate, may love life ba? Wala. Yan ang nakakatakot na story. Di ba nakakalok? Yung pagiging single. Ayan, ate, ano pinagkakabalan sa buhay? Ito lang sa kantin. Okay. Ate, meron ka ba mga gustong batiin? Marami. Sige, go. Nabati ko si Jocelyn Bungol, Ate Bin Diaz, RG Diaz, yung dalawa kong anak, si Paula Andre, si Alea, yung si Thea, si Sister Adrian Dizon, Sister Lucy, Sister Ricky, saka lahat ng staff ng Dan Burger. Ayan, ano pa? Ba't ganyan ang ipi mo? Bakit ang dami nila, di ba? Ang daming gwapo rito, sir. O, di ba, sabi sa'yo, hindi ako nagkamali ng pinuntahan. Hindi nga nakakatakot dito, parang ang saya, grabe. Pero bago lahat sa kumbatiin ang Lampara Cafe and Resto, sina Reynaldo Centino, Judith Bustaya, Mark Miliano, Johnny Latic. O, diba? Ang ganda ng pangalan niya, Johnny Latic. Sa kainan ni Waray sa Stanford, sina Marisa Bong Hanoy, Warren Baderi, Kuya Waray, hello sa inyo. Of course, yan sa Red Planet Hotel. Kay Kuya Jimmy Sobrino, hello sa inyo. Magandang umaga. Ayan. At syempre, ate, ito na ang katanungan na talaga nga naman. Ay yung kainan, kantin ni Beng. Ayan, nagre-react sila. Wag ka. Ang dami nila, o diba? Di mo naririnig yun. Diba? Parang pag naririnig mo yung ganyan, diba? Parang pinapalakbakan ka, puro kalalakihan ng saya. Ang harot. Huwag na yung mga babae. Nakakaloka. Ito na yung malupit na tanong para sa araw na ito. Ano nang madalas mong pakikinggan dito sa Cubao, Quezon City? Diba? Hindi ko na kailangan sabihin, diba? Ang lakas ko talaga sa mga kalalakihan ngayon. Anyways, mga pangga, ayan po ang ating huli kapangga. Tabayanan niyo po kami bukas. Kasama ko si Jimbo. Ayan, para sa isa na namang edisyon. Ewan ko na saan si Jimbo ngayon. Baka medyo nakatirik pa ang kandila. Nakakaloka yan. At eto na, dahil sa wala si Jimbo, ako naman na magbibigay ng isang malupit na kasabihan para sa araw na ito. Kasabihan ni Sisa. Aray. Natatakot ako sa basher si Jimbo. Sige. It's your time to shine, be. Tama. Ayan. Sana daw ang tao ay parang cellphone, no? Namamatay pag nagluloko. Natataon niya para sa undas. Correct.
O, diba? Ganun na lang yun. Hayaan na lang natin. Uy, bashers, be nice to me. Bago ako sa larangang ito. Anyways, mga pangga, ayan, live na live tayo mula dito sa Cubao, Quezon City, specifically dito sa Stanford. Ayan, na nakakaloka para sa ating huli kapangga. Muli po, ito pa nag-iisang kapitana na si Sita na nag-uulat sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo! Back to you, Chico. Maraming thank you, Kapitana Sisa, para sa huli kapangga. Solo mode siya ngayon. Wala si Jimbo bukas eh. Pero tama naman ang kanyang kasabihan, no? Kasabihan ni Sisa. Oo. Sabi, sana po lagi na lang si Kapitana yung maghugot kaysa kay Jimbo. Lord. 8:40 ang oras natin. O siya, balik na tayo sa Spooky. Story from London, last week of September 2017. Reason lang. Ito lang. We were a group of 5. Kami ay newly hired Filipino nurses for a certain hospital here sa London. Nagstay kami sa isang free accommodation provided by the hospital for 2 months. Meron kaming kasama na parang introvert, silent, loner type. Every night, meron kaming naririnig na kalampag ng cabinet. At parang inuuntog yung ulo sa pader sa kanyang room. Sino yan? Sino yan? We thought parang ginagawa niya yon nung kasama naming medyo nawiwirduhan kami. Sort of. So parang natatakot kami sa kanya. We continued to observe her until nung lumipat na kami ng apartment. Then that same introvert girl ay nag-open. Nag-open siya sa amin na nararamdaman din niya yung mga unexplainable sounds sa kanyang room. She also mentioned na every madaling araw, palagi siyang naalimpungatan. And dahil sa pagod sa trabaho, bumabalik na lang siya sa pagtulog. Then one time, nagising at bumangon siya. At yung upuan niya ay nakaharap sa kanya. Nakaharap sa kanya sa kama. When she thought, binalik niya yun sa study table bago matulog. Meron ding isang case na habang natutulog siya, na nakakumot, parang bumababa at nalulunod sa may paanan na part sa kanyang mattress na parang may nakatayo. We thought she's the one doing those unexplainable things or sounds every night, but we were wrong. But things gets weirder na kung saan na may nakilala ako sa next batch of Filipino nurses na nagstay sa same apartment. And then nag-complain rin sila sa same na tunog na naririnig nila sa same room. And this time, wala lang nakatira sa room na yun. Bakit ba ayaw mo magpalingon? Kanina ka pa.
Ay. Aha. Good morning, Kuya Chico. Kanina pang 2 a.m. pa ako nakikinig sa mga previous Halloween special episodes mo. Kahit paulit-ulit ko ng pinakikinggan, may kilabot factor pa rin. Anyway, good morning sa nakarinig ng mga hindi patay na yabag. Ano? Pinagsasasabi mo dyan? Twitter.com/Kuya Chico 1067 8:45 ating next story ay ito. Magandang umaga, Kuya Chico. At sa lahat ng listeners ng Locomotion. Ako po si Gary. Or just call me Gary for short. Spooky. Ano ba? Spooky nga eh! Bakit nagpapatawa ka dyan? Hope na mabasa niyo po ang aking ibabahagi sa inyo dahil sa tuwing horror po kasi ang topic or kwentuhan, ito po yung lagi kong kinikwento sa kanila dahil ito po ang di ko malilimutan na pangyayari sa buong buhay ko. Naalala ko pa po yung experience ko sa probinsya 10 years ago. So, 2007, di ba? Nung elementary kami, habang nagsushooting po kami sa school, graduating na po kami nun. Naglalaro-laro lang po kami, kunwari, nag-news anchor kami. At ako po yung kunyaring cameraman. Ginagaya po namin yung TV Patrol noong mga panahon na yun. Tawanan po kami noon. Nung pagkatapos na po kami, o nung patapos na kami sa shoot, sinabi ko po sa mga kasama ko, na tumakbo na kayo, lipat na tayo ng place. At tatakbo na yung mga kasama ko dahil lilipat na nga kami ng lugar. Tumakbo po ako patalikod, na patuloy pa rin po sa pagkuha. At ang mga kasama ko po ay tumatakbo paharap po sa camera ko. Ako yung unang tumakbo. 5 po kami nun. Ako yung tagakuha at yung 4 naman ang kinukuhanan ko. Pagtapos po noon ay pinanood namin yung video sa cellphone na ginamit ko. Laking gulat po namin na may sumunod po sa amin habang nagtatakbuhan kami. Imbis na 4 po sila, ay naging 5. Maliit na bata na nakahubad. Sana dinamitan nyo. Kawawa naman, baka lamigin. Nakahubad po siya na tila nakikisama sa aming trip dahil halata naman po sa kilos niya na sumusunod din sa aming pagtakbo. Alam niyo po ba yung bata na masayang naglalaro habang tumatakbo? Parang ganun po siya. Nakikisabay sa aming ginagawa. Takot na takot po kami at kinikilabutan ng tanghaling tapat. Sa pangalawang beses naman po, sa ibang theme naman po namin, o ibang theme naman po ang ginawa namin. Gumawa po kami ng short film at sa first scene po ay may naglalakad. Marami pong puno sa school dahil probinsya. 2 lang po kami nun. Ako ulit yung cameraman at yung kasama ko ang
naglalakad. Sa school po uli ito. At nung pinanood na po namin ang video, may napansin po kami sa isang puno na may kumakaway. At parang kamay pa rin po ng bata. Inulit po namin ang pag-review o pag-preview. Baka lens failure lang po yun. Net lens failure. Pero ganun pa rin po talaga. Kamay po talaga ng bata. Kasi may daliri po. Nakakatakot po talaga. Di ko pa rin po makalimutan hanggang ngayon. Yun lang po, Kuya Chico. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking spooky story. More power. Di mo alam to kung may sakit ba to o ano eh. Nurse, natanggal yung oxygen. Pero yung tunog. Nurse, yung oxygen natanggal! Nangangamatay na siya! Naghihingalo. Ay. 9 more minutes before 9. Hello, Kuya Chico. I'm Kevin from Bulacan. I would like to share my spooky story. Noong ako'y bata pa, sa aming compound sa Bulacan, ay may isang malaking puno na di umano, sabi ng ilang matatanda sa amin, ay may kung anong elemento ang nakatira. Siyempre, bilang bata kami ng mga pinsan ko, ay sobrang natatakot kami sa ganong mga kwento. Pero as time passes by, siyempre, binata at dalaga na kami, magpipinsan, ay nasa walang bahala na lang namin itong mga dating kwento about sa punong ito at si di umano'y nakatira dito. Until pumasok ang taong 2015. Isang hating gabi, nooy may ginagawa ang aking tita sa kanyang opisina na di umano ay nakarinig siya ng mga hakbang sa kanilang bubungan. Hindi mo ito pagkakamalang pusa dahil malakas ang mga hakbang nito na animoy hakbang ng tao talaga. At hindi lang isang beses ito nangyari. Madalas ay nagpaparamdam ito pagpatak ng hating gabi. May pagkakataon na ako mismo ang nakadinig nung mga yabag na yon. Nung minsan ako ay gumala sa kanila, ilang buwan din ang lumipas, parang naging normal na ang ganong pangyayari. Kasi sa bawat susubukan naming tignan kung ano talaga ang tunog na yon o ang gumagawa ng tunog na yon, ay wala namang kaming nakikita. Hanggang nangyari ang isang hindi ko makakalimutang karanasan. Isang gabi, na doon ako natulog sa bahay ng aking tita. Doon ako sa isang maliit na kwarto na may isang kama. Isang kama na malapit sa isang malaking bintana. Siyempre nakakahiyaman sabihin ay may pagkaduwag ako noon. Kaya lagi ko sinasara ang kurtina at iniipit ko ito sa gilid ng kama para hindi ko matanaw yung nasa labas. Or bumukas ito ng dahil sa hangin. Then natulog na ako.
Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ay bigla ako nagising. Nakatalikod ako noon sa bintana. Siyempre, the first thing na naaalala ko is yung fact daw na if you wake up suddenly in the middle of the night for no reason, there's an 80% that someone is staring at you. So kinilabutan ako, kinuha ko yung cellphone ko. It's 3 a.m. in the morning. Sakto. Then doon nag-sink in lahat sa akin. The moment I realized na I wake up all of a sudden, the first thing to do is lumingon sa bintana. Sobrang nanlamig ako na makita na ang kortina ay nakabukas na. And I'll tell you, Chico, I feel so scared. So scared na hindi ako makagalaw sa nakita ko nung napatingin ako sa gawing bubong. Isang ulo ang nakatingin sa akin. Silhouette lang siya or parang anino dahil madilim. Pero alam ko na nakatingin ito sa akin. Upside down mula sa bubungan. I can't tell exactly that moment kung ulo ba siya talaga nung una, pero the moment na gumalaw ito, na parang gusto nitong pumunta mas malapit sa akin, was doon ko naramdaman yung sobrang takot. Kasi alam ko, hindi ito tao. It has very long fingers. That moment, pinilit ko tumakbo pero I don't have the strength to stand up from my bed. So gumulong ako upang makaalis sa kama at halos pagapang ako lumabas ng room. All I can do is go to my cousin's room at luckily, gising pa siya. So kinuwento ko sa kanya lahat. Hindi na ako nakatulog that day sa sobrang takot. This is my spooky story, Kuya Checo. Maraming salamat sa pagbasa. Sa mga hindi maniniwala, okay lang. All I tell you is nothing but the truth. Salamat, Kuya Chico. I'm your biggest fan from South Korea. More power. Mahal na kita. Alam ba't naging love story to? Tima. Heist. Jessica Lard. Reaksyones tungkol sa mga binabasa nating stories. Sige lang ha. Twitter.com/KuyaChico1067. Sabi ni Clark, napapasigaw ako ng Happy New Year sa sarapin to sound effect mo. Parang torotot. Parang New Year ba? Sorry na. Ay, nako. Sabi ni Charmy, yung nakikinig ka sa mga kwento ni Kuya Chico at mag-isa ka lang sa kwarto na malayo sa ibang tao. ODK. Sabi ni CJ, naiihi ako sa tawa at takot at the same time. Eh di umihi ka na nga. Diba? Wala namang masama eh. Ang kaso mo, pag umihi ka, biglang may kakalabit. Spooky. Diba? Naranasan nyo na ba yun? Ako talaga. Kasi, you know, may mga taong hindi naniniwala, diba? Sa mga ganitong klase pangyayari. And, ako naniniwala ako. Pero naniniwala din ako na may mga pagkakataon na tayo lang kasi yung gumagawa niya, di ba? Mind over matter. Minsan, nagkikwentuhan kayo nakakatakot.
Usually ganito yung eksena. Nagkikwento ako kayo nakakatakot. Tapos, maya-maya, merong isa sa inyo or pwedeng ikaw, suddenly bigla ka may nakita. Di ba? Ganyan eh. Pero totoo, wala naman talaga. Pero dahil pinag-uusapan nyo kasi, nagkikreate sa utak mo, na feeling mo may nakita ka talaga. Di ba? Eh, pag sa mga ganyang pagkakataon, parang ito lang kagabi lang eh. I was watching yung kababalaghan ni Kabayan, Noli De Castro. No? Natawa lang ako doon. So may part doon na, so there's this interview, okay, na ang nakakatawang part doon, sabihin, yung sinabi ni Kuya na ito nga po habang nagkikwentuhan tayo, kinikilabutan nga po ako eh. Eh malamang kinikwento, di ba pinagkikwentuhan nyo eh? Nakabahan ka talaga. So galit ba? Di ba? Parang lolo si Kuya. Kasi may mga ganyan, kinikilabutan ka, kinakabahan ka, may nakita ka, just because pinagkikwentuhan nyo. And your mind is actually creating whatever it is na nakikita mo. At hindi yun totoo, di ba? Pero may mga times talaga hindi mo mapaliwanag o na-fasya din, di ba? Hindi mo ma-explain. Kasi di ba, halimbawa ito nakwento ko na to dati, sa pinanggalingan kong alam nyo naman kung saan ako nanggaling, di ba? Sa womb ng nanay ko. Kaya, hindi, di ba? So pinanggalingan akong stasyon. So, ano yun? Siguro mga panghapon pa ako noon, lunchtime. So pag lunchtime, sama-sama kaming kumakain, ganyan, nagkikwentuhan, harutan, di ba? Tawanan. So okay. Tawa ng tawa. Eh, ako pa naman, ugali ko na yung hindi maka-move on. Nagtatawanan tayo. Isang linggo ko bago maka-move on. Ganyan yung sakit ko eh. So, umihi ako. Okay? So, umihi ako. Pag-ihi ko, pagpasok mo dun sa, imagine niya, pagbukas mo ng door, to your left ay yung malaking salamin na rectangular, di ba? At syempre, katapat nun yung mga sink, yung mga lababo, di ba? So, to your right, medyo pahaba yung room eh. Ay, yung CR. So, to your right, dun mo makikita, sa bandang kanan mo, ay yung 3 urinal muna, di ba? 3 urinal, di ba? Tapos, in between, may mga divider yon. Kasi kung hindi, baka magkasilipan, di ba? Baka minsan, di ba, pag umiihi, ano yan? Spooky. Di ba? Tapos, after nung 3 urinal, ano naman siya? 3 cubicles naman. Okay? So, at pagpasok mo ng CR, alam mo na walang tao. Malalaman mo kung may tao o wala. Kasi, usually naman yan, may kalusko. Tahimik sa CR, di ba? So, usually, mga kaluskos, di ba? At saka, sa ilalim naman, makikita mo kung may paa, di ba? Na nakaupo sa trono, ganyan, no? So, wala. Alam ko na wala tao. At natatawa pa rin ako. So, tumatawa-tawa yung mahagik-gik ako dahil yung sa pinag-uusapan nga namin. No? Di, ihi ako doon sa pangatlong urinal tabi ng cubicle. So, pa ako, parang natatawa. Yung para ka talagang tanga, yung ganyan. Na okay lang kasi wala namang ibang tao eh. Ending, di ba, bang umiihi. Ako ang kasarapan yung ihi mo, yung kalagitnaan ng ihi, yung hindi mo mapipigil kasi pag pinigil mo masakit. Ganyan, di ba? So, kalagitnaan ng ihi ko, may dumaan sa likod ko talaga, promise. Mabilis yung pagdaan. Alam mo yon yung, di ba yung vision mo na somehow nakita mo siya, dumaan mabilis. Tapos paglingon mo sa kaliwa, wala naman. Kasi doon lang siya pwede pumunta eh. So galing siya sa pinaka kanan, di ba, sa likod ko, patakbo sa pakaliwa. Nung, wala pa ako, natatawa ako, di ba? Tapos bigla siyang dumaan. Pagdaan niya, yung lahat ng, ang balbon ko, di ba? Lahat ng balbon ko tumayo. Yung mga balahibo ko sa likod, nagtayuan lahat. Alam mo yun yung, tanghaling tapat. Tapos wala kaming nakakatakot na pinagkikwentuhan. Diba? So, ayun. So, pag matapang pa ako, may mga moments talaga, na horror na nga yung eksena mo, bigla kang tumatapang. Yung parang sa horror film, yung natakot ka na nga, tinatry mo pang silipin kung may tao, di ba? May mga katangahan tayong ganyan. Kasi hindi ka makapaniwala na may dumaan. Saan ang galing, di ba? Walang bumukas na pinto, walang footsteps, basta may dumaan. Biglaan, ganyan. Tapos para siyang patakbo, yung ganyan. Tapos lolo, tapos syempre, hindi na ako naghugas. Spooky! Di
Di ba? Yun yung nakakatakot na part doon. Yung hindi ako nagugas. Tapos magating doon, uy, parang masarap to. Ang sarap na kinakain lumpia. Di ba? Ang sarap-sarap. Ay, nako. Ay, sabi ni Mamo, di ako sanay sa serious voice mo, Kuya Chico, but I can't help myself but to imagine things. Buti nasa office na ako. Shoutout naman kay Don Don. Yan naman. Ay, nako. Sabi dito, asan yung video? Sige nga. Hindi naniniwala. Ay, may kontrabida. 9:05. Mamaya ha. Sa aking pagbabalik, more of the spooky stories ang babasahin natin. And probably we could get some callers. No? 7212429. Break lang ako saglit ha. Bago ang spooky stories, syempre sound trip muna tayo. With something from Kithara, True Faith, Taylor Collin, Bonnie Tyler at marami pang iba. Ito lang yan sa Locomotion, the Spooky Edition. Sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo...